up to 2016, naging congressman ako. Alam niyo ang budget namin? For one semester, 70 million ang binibigay sa amin sa Congress. 70 million, one semester yan, 6 months. Ang daming project na na-implement natin. Pero ngayon, anak ng pating, bilyon. Pagkatapos wala ng project, hindi naman pupunta sa taong bayan, pupunta sa bulsa. Diba hindi mo alam paano magkasya yung bulsa nila sa bilyon-bilyon. Alam nyo na, bakit kanina ni Senator Raul, binanggit niya na naging membro din ako sa kay BBM. Naging chairman ako ng MECO. Okay. Pero nung malapit ng eleksyon, nilapitan ako. Sabi sa akin, Bebot, bigyan ka namin ng 1 billion. 1 billion ang inalok sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. Kasi nag-isero ng Davao ng 1972 hanggang 1997. Kaya po, kalahating isabilin nyo, kalahating gawin nyo. At alam nila na aktibo ako hanggang ngayon sa Davao. So sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. Noong una akala ko, pinapatakbo ko para labanan si Digong. Sabi ko, bumira naman kayo. Barkada ko yan, 1964 pa. Magkasama kami ng Davao ng 3 taon. Pagkatapos naging cabinet member niya ako, tapos ipapalaban ako ipapalaban sa kanya. Hindi. Sabi lang, hindi si Digong kalaban mo. Eh sino? Si Congressman Ungab ng 3rd District. Sabi ko, di parehas din, kasi si Ungab tawag na yung Duterte. Di pala ko na rin nilabanan si Duterte. Sabi ko ganun. Saka, ang tagal ko lang nawala sa Davao. Ako, hindi na bagay. Sabi sa akin, tanggapin mo lang yung 1 billion, gastusin mo ang 100 million, may maiwan ka pang 900 million, manalo ka na. Pero sabi sa akin, kung sakaling matalo ka, hindi problema. Hintay mo after 1 year, i-a-appoint ka rin. Mamili ka ng cabinet position. Sabi ko, pasensya na po. Kasi unang-una kung tatanggapin ko yung 1 million, saan ko ilalagay? Wala naman ako maraming maleta. Sabi ng misis ko, Daddy, huwag mong tanggapin. Sabi ko, bakit mali? Saan natin dalawin sa bahay? Dahil liit ng bahay natin, maglalagay ka ng 1 billion pesos. Alam niyo, 1 billion ay 1,000 million. Jesus Maria Joseph, saan mo ilalagay yan sa bahay? Baka makita ng mga katulong namin. Kaya, sabi ng misis ko, Daddy, huwag mong tanggapin. Sabi ko, Mami, hindi mo na ako kailangan pagsabihan. Hindi ko magagawa yan. Yun ang dahilan kung bakit ako inanggalagan sa MECO. Dahil hindi ako namakbo. Kaya naman ko yung district. Gaya sinabi ko, nandito kami. Ewan ko kung kayo nandito para magsalita. Pero dapat kayo ang pakinggan namin. Ano ba nasa tanong ninyo? Alam ko marami ka nasa isip. Nahiya lang kayo magsabi. Pero ito ang pagkakataon mo. Sabihin nyo sa amin kung ano ang gusto nyo mangyari. Ano ang tingin nyo sa ating kalagayan ngayon? Sobrang nakawan. Naknambating. Never in my wildest dream na ang isang congressman ay magnanakaw ng 2 billion. Yung anak ng presidente tumatanggap ng 2 billion ay napulus ko. Ewan ko ano mangyayari sa ating bansa. Puro nakawan. Katakot-takot na nakawan. Kaya mga minamahal ko taga-Bing District, nasa inyo ang power. Kayo ang power, kayo ang kapangyarihan. Gamitin nyo yan at ipakita sa mga congressman,
senador at mga magnanakaw na miyembro ng cabinet na kayong taong bayan ay hindi papayag na manatili ang pagnanakaw sa ating gobyerno at higit sa lahat, hindi tayo papayag ng leader ay isang pangalan. Kailangan po, maraming salamat at magandang hapon po lang. Thank you po. Thank you. Thank you, Secretary Jeff. Tama po sinabi ni Secretary na narito po kami para po mapakinggan po ang inyong mga salubin kaisipan sa mga samot-sarang mga issue na nag-iba na sa ating bansa ngayon. Alam po ninyo kasi ang pinipilaban. Ang isa sa pinakamahalagang poste na ating pong tinatatayo ng partido natin, yung tinatawag natin consultative and participatory democracy. Ito lamang po yung partido sa Pilipinas na doon sa loob ng kusina. Hindi maaaring magsinungaling si Saldico dahil siya mismo ang involved at siya yung inutusan. Natataranta na ba ang Malacanang? Tarantang-taranta na. Kaya nga parang hindi na natin nakikita si Auntie Claire. Namimiss mo na ba si Auntie Claire? Sino na nagsasalita pagkatapos ni nung kapihan natin? Sabi ni Manutik Iya, hoy, mag-resign ka na because you are not functioning as a public information officer. Ikaw ay nagiging palingkera o information officer kasi parang nasa palengke lang. At parang, na-miss niyo ba si Auntie Claire? Auntie Claire, hindi ka po namin nami-miss. Sino ang pumalit sa kanya bago si Pangulong Marcos? Nagpalit sa kanyang spokesperson, parang si Senator Lacson. Senator Lacson, ikaw ba yung interesado maging junta leader? Sabi niya may mga lumapit sa kanya, pero hindi naman niya binubulgar kung sino yung lumapit sa kanya. O baka naman siya yung lumapit. Magtatanong lang po ako, Senator Lacson, baka ikaw yung lumapit sa mga general. At ikaw ang nag-propose sa kanila kasi hindi mo sila mapangalanan. So, challenge natin mga kababayan para kay Senator Lacson, name names, matapang ka, di ba? O, dapat pangalanan mo kung sino-sino ang mga yan. So ngayon, mayroong bagong spokesperson, yung Pangulo na natin ang nagsasalita. Sana lang ay hindi niya makalimutan yung kanyang mga sasabihin kasi nakikita natin na anong sabi ng kanyang ate. Ang sabi ng kanyang ate, 4 na beses tumitira sa isang araw. At least, 4 na beses tumitira ng coke ang kanyang kapatid. Sabi ng kanyang kapatid, ay hindi na yan yung aking sister. Sabi naman ng kanyang sister, ako ito, gusto ko nga, mali ako. Ang kanilang away, sabi nila, dapat daw hindi. Sabi ni Bongbong Marcos, hindi daw sila dapat naglalabas sa publiko. Teka lang, Pangulong Bongbong Marcos, kailangan yung maglabas sa publiko dahil nagpapili ka sa masang Pilipino bilang presidente ng ating bayan. Tama ba mga kababayan? Sino ba ang nagpromeso na 20 pesos na bigas? Kami ba o siya? Sino ba ang nag-promise ng 1 million houses kada taon? Bangag, ilan na ba ang bahay na natayo dito? Inamot na ng baha dahil ang pinamigay nila ay kasya lamang para sa doghouse. Naalala nyo, namigay sila ng yero at saka dingding. Parang doghouse lang yata yung gagawin ng ating mga kababayan na nabahaan. Bakit tayo nandito